Mm. Gagawin kong sinangag. Hey guys, and welcome back! So, ang video natin ngayon ay pinakamasarap na mangga ng Argentinian mango. Napakasarap nito guys dahil kahit tingnan mo yellow na siya, super asim pa rin at tingnan nyo yung klaseng mangga. Pero super crunchy to, bagong-bago na bili ko. Kasi siguro dahil sa mangga season ngayon, kahit dito sa Argentina, meron kang mahahanap. At saka meron nga lang kamahalan. So nakabili ako ng 4, halos 500 pesos na sa pera natin. Napakamahal nga ng mangga dito dahil import from Brazil daw. Ewan ko kung meron silang punan na mangga dito kasi wala akong nakita. Pero meron akong nakita na sa supermarket, may kamahalan nga lang. At least meron tayong mahanap. So anyway, umpisahan na natin dahil meron akong time nagmukbang ng mangga ngayon. Wala si Mr. lang doon. In-invite ng friend na badminton ba yun o hindi ko alam kung anong play yun. So ayun, nag-sport play sila. So umpisahan na natin. Ito yung sausawan natin. Madaming nagtatanong sa inyo, ano bang sauce ginawa ko? Tingnan nyo naman yung sauce. Ito yung sauce na ginawa ko. Sa mga nagsasabi na ano bang klaseng sauce to na gaano ko siya ginawa? Una-una, ang ginawa ko, maglaga muna ako ng 3 kamatis, yung malalaki. Pag ganito lang siya, kalaki kasi malalaki yung mga tomato dito. So, pag malaki yung tomato or katamtaman lang, mga 3 or 2, tapos i-blender nyo siya kasama yung tomato, ano ba yun? Shrimp paste, chili, yun lang. Pero siyempre, marami di ba pag ma-blender mo na mga isang mangkok na siya. So, kukuha ka lang sa mangkok yung kaya mo siyang kainin, maubusin. Tapos, saka ka mag-add ng, pag meron kang fiesta alamang bagoong, tapos mag-add ka ng konting toyo, i-mix mo siyang pareho. So, ganito ang kinalabasan. Sobrang sarap. Lalo na pag lumipas na ng isang gabi, ang sausawan, napakasarap. Mas masarap pa kaysa sa yung pure na bagoong alamang bagoong ba yun? So, anyway, umpisahan muna natin. Bismillah. Anghang! So, nagpunta din kami ng supermarket kanina. Tapos, meron din nakitang mangga yung asawa ko. Sabi niya, Mrs., naghanap ka ng mangga dito. Sabi ko, meron pa akong 4. Sabi niya, okay. So, kamoteng kahoy lang ang binili ko para gawin kong sinangag. Sabi ako, panggi, magsanglag na isaba ko. So, dahil wala si Mr., so may time ako maglinis ng bahay. Kasi guys, ang laki ng bahay na to. Alam mo nyo ba, 2 living room. Ang laki ng kitchen. Kasi pag andito siya, wala akong time maglinis kasi lagi kaming sa labas. Lalo na ngayon, taglamig, sobrang lamig. Halos, nakabili na ako sa Jara yung pinakamakapal na jacket. Pero hindi pa rin kaya. Bumili na naman ako kagabi. Ang mahal pa naman dito guys sa Argentina, sobra. So maraming nagtanong sa inyo, babalik ba ako ng Thailand? Sa ngayon po ay hindi dahil gusto ko mag-stay dito ng couple years. Siguro mga 2 taon or 3 taon. Gusto ko dumito muna sa Argentina. Ayoko muna umuwi ng Thailand.
Kasi guys, meron akong kailangan tapusin dito sa Argentina. Parehas din naman, uuwi kami ng Thailand. Yung apartment namin doon, pinarentahan. So, wala rin kaming mauwian doon. Wala rin kaming matirahan. So, kaysa naman doon, dito, malaki yung bahay. Kailangan din namin ito ibenta kasi sobrang laki. So, nagpunta na yung real estate dito kanina. Nagtingin sa bahay kung ilang daan libong dollar ba kailangan dito mabenta. So, dumito muna ako sa Argentina, mga ilang taon. Uuwi man sa Thailand siguro. Semester lang. Kasi meron kaming visa sa Thailand. And di naman pwede, cancel lang. So, sabi ko kay mister, kahit i-cancel na yung akin, wag lang yung kanya. So, pwede naman siya umalis. Kasi ako, pag lumabas ako, hindi naman matutuloy yung pagka-passport ko dito sa Argentina. Kasi kailangan talaga, dati-dati, pwede ka mag-apply ng passport kahit lumabas ka ng bansa ng ilang buwan. Basta babalik ka dito. So, walang problema yun. So, this time, nag-change na naman dahil kay Trump. So, siguro nakapag-kasyosyo yung presidente ng Argentina sa kanya. So, nag-change sila ng rule dito sa Argentina. So, kailangan mag-stay talaga ako ng strict 2 years without go outside the country. So, yun ang kailangan. So, kaya kailangan ko talaga mag-stay dito. So, I don't care kahit makancel yung visa ko kasi yung importante yung passport ko. And then, pero lumabas na yung residency ko. Kung baga kung sa US ay green card, ayun, approve na. I-deliver nila na lang. Kasi, dito sa Argentina, pag magkuha ka ng ID mo, hindi mo kailangan pumunta ng office nila. I-deliver nila sa bahay. Basta approve. Ganon din si mister. Ganon din sa passport. Pag mag-apply ka ng passport or mag-renew ka ng passport dito, so, ihatid nila talaga sa bahay pag okay na. Ang sarap ng mangga. Sobrang tahimik dito, guys. Halos wala kang marinig. Nasa countryside kasi kami. Pero malapit lang sa city. Parang 10 minutes lang. Hindi ako sumama kay mister dahil pagkatapos nila maglaro, magtitingin sila sa kotse. Kasi bibili kami ng kotse. Kahit second hand. Kasi hindi kaya ng motor, guys. Sobrang lamig dito. Maninigas ka pag mag-drive ka ng motor. Meron kaming motor, pero sabi ko, pag total mag-i-stay naman tayo ng ilang taon dito, kailangan na natin bumili ng kotse. So, ayun, mga 10 kotse na tiningnan namin. Kasi dito sa Argentina, sobrang mahal. Napakamahal talaga ng kotse. Alam nyo ba kahit second hand, million pa rin ang presyo dito. Sobrang mahal.
Kanina nga nagtingin kami ng kotse sa dealership. Sabi ng asawa ko, kung nasa US to, alam niyo ba magkano to? $3,000, $4,000 lang. Dito, ang pinakamura ay $12,000. Maliit na kotse lang. So, tapos, pag makabili ka, magpa-register ka pa palit sa pangalan mo, magbayad ka pa ng 50,000 pesos. Nasobrahan ng chili yung sausawan ko. Mahal. Di kaya. So, yun ang mukbang natin, guys. Napakasarap talaga at nagkwentuhan na rin ako sa inyo dahil naboring ako. Wala akong kakwento. Kasi, parehas din naman. Kahit doon sa Thailand, wala akong kaibigan. Kukunti lang yung kaibigan ko. Yung kaibigan kong Pilipino, si Pia, taga Maynila. Pero saglit lang kami nagkakilala. Tapos umuwi na siya at umalis na rin kami ng Thailand. So, nakilala ko siya. Napakagandang babae. Super cute. Tapos, naroon ako mga kaibigan na Thai. So, kapitbahay ko, naging kaibigan ko. Tapos, si Ken, yung bakla. Isang Thai. Pero nasa London yung bruha ngayon. Tapos, guys, pag dito sa Argentina, alam nyo ba, masaya talaga. Kasi dito, pag alam nila foreigner ka, tapos magsalita ka ng English, tuwang-tuwa sila, sobrang tuwa sila. Dahil gusto nila matuto talaga mag-English. Pero dito, walang marunong mag-English, guys. Pero maganda yon, mas gusto ko yon dahil para, mabilis ako matuto na mag-Spanish. So, maganda yon. So, kahit pa paano, unti-unti ako marunong mag-Spanish. Pero gusto nila talaga matuto ng English. Kahit kagabi, bumili ako ng jacket ko, panglamig. Tuwang-tuwa sila yung nalaman nila taga-Pilipina ako dahil never daw sila nakakita ng Pilipina dito sa Argentina. Parang nag-iisa lang daw ako dito. Pero siguro dito sa barrio na to, dito sa lugar na to, talagang siguro ako lang. Wala naman talaga turista dito eh. Nag-iisa lang ako. Kaya pag nakita nila ako, agad-agad sila nagtatanong, "Donde tu país?" So, sasabihin ko na lang Pilipina. So, tuwang-tuwa sila. Lagi nilang sinasabi, hermosa, bonita. Nakakatuwa. Tapos, pag mayroon ka ng kaibigan, i-invitein ka mag-barbecue, tapos family darating, tapos punta ka na naman sa iba, Sobra masayahin yung Argentina. Parang tinuturing kan nila na pamilya talaga. So anyway, that's all for today's guys. Pasensya sa mga kwento ko. And that's it for today. Thank you for watching. Bye!